Myra's point of view. Sa edad na 25, marami na akong natutunan tungkol sa negosyo. Marami rin akong natutunan tungkol sa panluloko, lalo na pagdating sa pag-ibig. Kung negosyo ang pag-uusapan, wala akong reklamo dahil maayos ang takbo ng kumpanya ko at lumalaki ang kinikita ko. Sa mata nga ng ibang tao, masasabi nilang maayos ang buhay ko. May pera ako, may pangalan, at may kalayaan akong gawin ang gusto ko. Pero kung pag-ibig ang pag-uusapan, ibang usapan na yun. Dahil doon ako may pinakamalaking pagkakamali. Noong una, naniwala rin naman ako sa mga matatamis na salita, sa mga pangakong habang buhay, at sa isiping may isang tao talagang pipiliin ka kahit gaano kahirap ang buhay. Pero pagkatapos akong lokohin ng lalaking pinagkakatiwalaan ko ng buong buo, para bang may bahagi sa akin na tuluyan ng napagod maniwala sa ganong klaseng bagay. Hindi naman ako naging bitter. Paulit-ulit kong iniisip kung papaano niya nagawang magsinungaling sa akin. Habang kaya pa niyang ngumiti sa harap ko na parang wala siyang ginagawang masama. Kung papaano niyang nagawang mangako ng future habang may ibang babae pala siyang kasama. At kung papaano ako nagmukhang tanga dahil naniwala ako na espesyal ako sa kanya. Siguro doon nagsimula ang pagbabago ko. Yung tipong kahit may makikita akong sweet na magkasintahan sa restaurant o sa mall, imbis na kiligin, napaparol eyes na lang ako. Sa isip ko, maghihiwalay din naman ng mga yan. Hindi ko na gusto ang idea ng forever dahil para sa akin, parang magandang salita lang yun na ginagamit ng mga tao para maniwala ka. Kaya ngayon, simple na lang ang rules ko sa buhay. Walang commitment, walang kaseryosohan, walang emosyon na masyadong malalim. Para hindi ako ang lugi sa huli. Kung may kasiyahan, hanggang dun lang. Kung may kilig, fine. Pero yung pag-ibig na may kasamang pangakong habang buhay, pas na ako dyan. Nang gabing yon, habang nakaupo ako sa kondo at hawak ang isang baso ng wine matapos ang mahabang araw sa opisina, tumunog ang cellphone ko. Si Carmen yon, ang best friend kong parang allergic sa katahimikan at laging may lakad kahit hindi ko naman sinasabi. Hoy! Huwag mo sabihin nasa bahay ka na naman! Bungad niya agad pagkasagot ko. Napairap ako habang sumasandal sa couch. At kung oo, ano ba naman? Biyernes ngayon. And so? Saira, 25 ka pa lang. Hindi 70 years old para mag-stay lang dyan at magmukmuk. Natawa ko ng mahina. Pagod ako. Wala akong ganang gumala. Hindi pwede, lalabas tayo. Napailing ako agad. Carmen, wala akong energy para lumabas. Naubos na kanina. Meron ka. Ayaw mo lang talaga. Napabuntong hininga ko habang iniikot ang wine glass sa kamay ko. San ba kasi yan? Bigla siyang tumili sa kabilang linya. Ay! That's my girl! May bagong bar opening sa BGC. Sobrang sosyal, puro mayayaman at gwapo raw ang mga tao ron. Napairap ulit ako. Hindi ako interesado sa gwapo. Oo nga, pero interested ka sa alak. Natawa ko ng bahagya dahil may point siya doon. One night lang, magpakasaya ka naman. Hindi pwedeng trabaho ka na lang ng trabaho tapos iiyak kapag naalala mo yung ex mo. Hindi ako umiiyak. O sige, sabi mo eh. Shut up. Mas lalo siyang natawa. So ano, game? Natahimik ako sandali bago napailing. Fine. Yes, 1 hour. Mag-ayos ka na dyan ah. Pagkababa ng tawag, napatingin ako sa wine glass ko bago tuluyang inalapag yun sa mesa. Sa totoo lang, ayoko talagang lumabas. Dahil mas gusto ko nalang minsan ng katahimikan kesa sa maingay na crowd. Pero siguro tama nga si Carmen, masyado na akong nakukulong sa araw-araw kong ginagawa. At kung may isang bagay akong gusto sa gabing yun ay yung simpleng makalimot kahit ilang oras lang. Makalipas ang isang oras, nasa isang mamahaling bar na kami sa BGC. Pagpasok pa lang, ramdam mo na agad na hindi ito yung ordinaryong bar na bastang pupuntahan lang ng kung sino. Madilim pero eleganteng ilaw. Malakas pero classy ang music. At halos lahat ng tao sa loob halatang mayayaman. I told ya! Sabi ni Carmen habang nakangisi at hawak ang cocktail niya.
Napatingin ako sa paligid bago napailing. Ang dami ngang mayayaman dito. Natawa siya. Hoy, billionaires yan. Ganyan talaga. Umupo kami sa bar counter at agad umorder ng drinks. Nung una, chill lang ako. Nakikipagkwentuhan kay Carmen, umiinom at pinanonood ang crowd. Pero habang tumatagal ay mas umiinit ang alak sa sistema ko. Mas gumagaan din ang pakiramdam ko. At doon ko siya nakita na nasa kabilang side ng bar. Tahimik lang na nakaupo habang may hawak na whiskey. Matangkad, may broad shoulders. Naka-black shirt at blazer na simple pero halatang mamahalin. Matangos ang ilong. Seryoso ang gwapong mukha at yung klase ng aura na kahit wala siyang ginagawa, mapapatingin ka talaga. Napakurap ako ng ilang beses. Aba, bulong ko nang hindi namamalayan. Napansin agad ni Carmen. Oh, ano meron? Sabi niya habang sumusunod sa tingin ko. Pagkakita niya sa lalaking tinitingnan ko, napangisi agad siya. Okay, now I understand. Napairap ako agad. Tumahimik ka. Hoy, gwapo siya oh. Hindi ako sumagot agad dahil sa totoo lang, hindi lang gwapo. Sobrang lalaking lalaki ang dating. Yung tipong hindi na kailangang ipakilala ang sarili niya para maramdaman mong hindi siya ordinaryo. Napansin kong hindi rin siya masyadong nakikihalubilo sa crowd. Tahimik lang siyang umiinom habang paminsan-minsan may tumatawag sa atensyon niya. Pero halatang wala siyang gana. Go! Bulong ni Carmen habang tinutulak ako ng bahagya. Napalingon ako sa kanya. Ha? Go na! Lapitan mo na siya't landiin. Natawa ako. Baliw ka ba? Hoy, kailan ka pa nahiya? Napailing ako pero habang tumatama ang alak sa sistema ko at habang paulit-ulit kong tinitingnan ng lalaki, may kung anong sumasagi sa isip ko. Wala namang mawawala. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko pero bago pa man ako makapag-isip ng matino, tumayo na ako mula sa upuan. Nanlaki ang mata ni Carmen. Wait! Seryoso ka? Tiningnan ko lang siya na may maliit na ngiti sa labi. Watch me! Naglakad ako papunta sa lalaki habang nadarama ko ang music na umaalog sa buong katawan ko. Paglapit ko sa kanya, saka lang siya tumingin sa akin. At mas lalo kong narealize na mas gwapo pala siya sa malapitan. Bahagya siyang napataas ang kilay habang tinitignan ako. Hindi ako nagsalita agad. Instead, humakbang ako ng mas malapit at sinabayan ng tugtog habang marahang sumasayaw sa harapan niya. Halos marinig ko ang reaksyon ng ilang tao sa paligid, pero wala na akong pakialam. Nakatitig lang siya sa akin habang parang sinusubukang intindihin kung seryoso ba ako. Maya-maya, bahagya siyang ngumiti. Interesting move. Sabi niya sa mababa at kalmadong boses. Napangisi ako. Ayaw mo? Bahagya niyang inikot ang whiskey sa baso bago sumagot. Hindi ko sinabi yan. Mas lumapit ako ng konti. Then what? Tinitigan niya ako ng diretso sa mata bago nagsalita. I'm trying to figure out if you always do this. Natawa ako ng mahina. Depende. Sa? Kung worth it yung lalaking lalapitan ko. Mahina siyang natawa. At sa simpleng tunog ng tawa niyang yun, pakiramdam ko mas lalo pang uminit ang gabi. Confident ka masyado, sabi niya. Well, ganun talaga. Maganda ako Bahagya siyang umiling pero halatang natutuwa na siya. Ilang sandali pa, itinuro niya ang bakanteng stool sa tabi niya. Sit! Umupo ako habang nakangisi. Akala ko hindi mo ako papansinin. Humigop siya ng whiskey bago sumagot. Akala ko rin pero nakuha mo ang atensyon ko. Anong pangalan mo? Tanong ko. Denver, ikaw, anong pangalan mo? Syra. Makalipas ang ilang minuto, hindi ko na malayang mahaba na pala ang usapan namin. Hindi siya boring gaya ng akala ko. Tahimik siya pero kapag nagsasalita, may laman. At habang tumatagal, mas lalo kong napapansin na may bigat din ang mga mata niya, na parang may sariling kwentong ayaw niyang ikwento. Let me guess, sabi ko habang hawak ang cocktail ko. Heartbroken ka rin? Napatingin siya agad sa akin. Bakit mo nasabi? Napangisi ako.
Ewan ko pero napapansin ko lang sa mukha mo habang nakatitig ako sa mga mata mo. Bahagya siyang natawa. And you? Napabuntong hininga ko. Sawa na ako sa love-love na yan. Hindi naman yan totoo. Panira lang yan ng buhay. Napataas ang kilay niya. Same. Namilog ang mga mata ko. Talaga? Humigop siya ng whiskey bago tumingin sa akin. Too much drama. Too much lies. Wow! Relate ako pero totoo naman kasi. Bigla siyang tumingin sa akin ng seryoso. So, what do you want now? Fun! No commitment, no pain. Interesting. Mas mainam na yan kesa naman maniwala ka sa tinatawag nilang pag-ibig. At ikaw? Huminga siya ng mabagal bago nagsalita. Peace, no expectations. Hindi ko na itago ang ngiti ko. Sounds like we're on the same page. Mula sa bar, nauwi kami sa mas mahaba pang usapan, mas mahabang tawanan, at sa mainit na sandali. Hindi ko nga alam kung paano ako napunta sa isang luxury hotel kung saan nakatanaw ako sa glass window. Katatapos lang naming pasayahin ng isa't isa at masasabi kong magaling siya at may malaking armas. Still no commitment? Tanong ko habang nakatingin sa kanya. Napalingon siya sa akin bago bahagyang ngumiti. Still no commitment. Natawa ko ng mahina. Good, dahil ayoko rin talaga ng commitment. Pwedeng sundutan lang pero walang commitment. Naiiling siyang natawa sabay pisil sa ilong ko. Habang ako naman yumakap sa kanya. At iniligay ang ulo ko sa kanyang matipunong dibdib. 3 araw ang lumipas matapos ang gabing yon. Pero kahit gaano ko piliting maging casual lang ang tingin ko sa nangyari sa pagitan namin ni Denver, hindi ko rin maikakaila na paminsan-minsan, sumasagi pa rin siya sa isip ko. Hindi naman dahil may kung anong romantic na dahilan. Malinaw naman sa akin na ayoko na sa commitment at ayoko na ring maloko ulit. Pero siguro hindi ko lang talaga maalis sa isip ko na matagal na rin mula nang may lalaking nakausap ako ng ganun ka-comfortable. Yung walang pilit, walang drama, at walang kung ano-anong pangako na hindi naman niya kayang panindigan. Pareho lang kaming parang napagod ng magmahal, kaya siguro naging madali rin para sa aming dalawa ang gabing yon. Nang nasa kondo na ako't kagagaling ko lang sa mahabang araw sa opisina, nakaupo ako sa sofa habang umiinom ng wine nang biglang tumunog ang cellphone ko. Nang makita ko ang pangalan ni Denver sa screen, napatingin lang ako roon ng ilang segundo bago ko sinagot. Hello? Sabi ko. Narinig ko agad ang mababa niyang boses sa kabilang linya. Busy ka ba ngayon? Napangiti ako ng bahagya habang iniikot ang wine glass sa kamay ko. Depende. Bakit? Tatanungin sana kita kung gusto mo akong makita. Napataas ang kilay ko. Ay wow! Wala nang intro-intro Mahina siyang natawa sa kabilang linya. Hindi ako mahilig sa paligoy-ligoy. Napairap ako kahit natatawa rin. At kung sabihin kong gusto ko nga, then get dressed. Susunduin kita. I-message mo sa akin ang address mo. Napailing ako habang napapangiti. Wow, ang bangis mo naman. Ako pa ba? Gusto rin naman kitang makita ulit. Natahimik ako sandali bago tuluyang natawa. Fine, give me 30 minutes. Okay then, I'll be there. Pagkababa ng tawag, napatingin ako sa sarili ko sa salamin at hindi ko mapigilang mapailing. Hindi ko alam kung bakit ang dali kong pumayag pero siguro dahil sa totoo lang, gusto ko rin siyang makita. At isa pa, malinaw naman sa aming dalawa na wala itong seryosohan. Hindi to date. Hindi ito relasyon. Wala kaming obligasyon sa isa't isa. Kaya wala akong dahilan para mag-overthink. Makalipas ang ilang minuto, bumaba ako sa lobby ng kondo ko at nadatnan ko siyang naghihintay sa labas. Nakasandal siya sa isang mamahaling sasakyan habang tahimik lang na nakatingin sa paligid. Nang makita niya ako, diretso siyang tumingin sa akin. At sa simpleng paraan ng titig niyang yon, pakiramdam ko bigla na namang uminit ang gabi kahit wala naman siyang ginagawa. Pagpasok ko sa kotse, napatingin siya sa akin bago bahagyang umiti. Mas mabilis ka kaysa inaasahan ko Nagkibit balikat ako habang inaayos ang seatbelt ko. Huwag mo namang masyadong bigyan ng meaning. Ayoko lang namang maghintay ka pero hindi ako excited na makita ka, no?
Mahina siyang natawa habang umaandar ng sasakyan. Hindi ko naman binibigyan ng meaning. Sinabi ko lang naman. Hindi kami nag-usap habang umaandar sa city lights pero hindi naman awkward ang pakiramdam. Nakakagulat nga dahil sa totoo lang, hindi ako yung tipo ng taong comfortable agad sa katahimikan kapag may kasamang lalaki. Pero kay Denver, hindi ko nararamdaman na kailangan kong pilitin ang sarili kong kausapin siya. Saan tayo pupunta? Tanong ko habang nakatingin sa labas. Kakain muna tayo. Napalingon ako sa kanya. Kakain? Akala ko diretsyo na agad sa no strings attached agenda eh. Alam mo na, friends with benefits ko no. Bahagya siyang napangiti habang nakatutok pa rin sa kalsada. Gutom ako, kaya gusto ko munang kumain tayo. Para may lakas naman ako mamaya. Hindi ko mapigilang matawa sa sinabi niya. Sa bagay, mahirap namang gumalaw kapag nanghihina. Pagdating namin sa high-end restaurant, mas lalo kong na-realize na hindi ordinaryong mayaman si Denver. Payapa lang ang lugar pero halatang exclusive. Mula sa service hanggang sa ambience. Alam mong hindi basta-basta ang presyo ng pagkain doon. Habang kumakain kami, mas naging diretso ang usapan namin kesa noong unang gabi. So, sabi ko habang umiinom ng wine. Ano ba ito exactly? Napatingin siya sa akin habang inilalapag ang fork niya. Anong ibig mo sabihin? You called me after 3 days. Hindi naman siguro dahil na-miss mo agad ako. Straight to the point. Always. Wala akong balak na magpanggap, Syra. Napataas ang kilay ko. Good, kasi allergic ako sa mapagpanggap na tao. I like spending time with you. Siguro sabihin na nating masaya akong kasama ka kahit saglit pa lang tayong magkakilala. Napatingin ako sa kanya pero hindi ako nagsalita agad. But I'm not looking for a commitment. Same. Well, masaya rin naman akong kausap ka. That's all. Then let's be clear. Humigop ako ng wine habang nakatingin sa kanya. Go! Walang romantic relationship. Tumango ako. Okay. Bawal magselos ang isa sa atin kapag nakita natin ang isa't isa na may kasamang iba. Tumango ulit ako. Fine. Walang expectations. Walang magdedemand. Napangisi ako. That's actually my favorite part. Okay then. So friends with benefits lang meron tayo. Deal? Well, sure. Yan din naman ang gusto ko. Pero may isa ka pang importanteng hindi nasabi. Napataas ang kilay niya. Ano? Bawal tayong mahulog sa isa't isa. Kahit maging crush mo ko o crush lang kita, bawal yun. Ilang segundo siyang nakatingin sa akin bago muling ngumiti. Deal? At sa sandaling yon, parehong malinaw sa amin ang usapan. Malinaw ang setup naming dalawa. Walang commitment at bawal naming magustuhan ang isa't isa. At siguro, yun ang dahilan kung bakit pumayag ako nang walang masyadong tanong. Pagkatapos naming kumain, dinala niya ako sa condo unit niya. Pagpasok pa lang, dama ko agad na hindi ito simpleng condo. Napakalaki ng buong unit. Floor-to-ceiling glass windows. City lights sa labas. Modern furnitures. Eleganteng interiors. At halatang bawat gamit sa loob ay mamahalin. Napalingon ako sa kanya habang umiikot ang tingin ko sa paligid. Sandali, condo ba ito o hotel? Super ganda! Mahina siyang natawa habang inilalapag ang susi sa mesa. Condo, syempre. Napailing ako habang tumitingin sa paligid. Ang laki nito at talagang napakaganda. Wala akong masabi, ang ganda ng designs. Napatingin ako sa malaking living area. Okay, so rich ka nga talaga. Tumaas ang kilay niya habang nakatingin sa akin. Ang gwapo niya sa part na yon. Ngayon mo lang napansin? Napairap ako agad. May pagkamayabang din palang isang to ng konti. Alam ko namang mayaman ka talaga. Pero akala ko rich lang, hindi yung ganitong level ng richness. Hindi ko alam na may level-level pa pala sa iyo ang pagiging mayaman. Nakangising saad niya. Habang tumatagal ang gabi, mas naging komportable ang pakiramdam namin sa isa't isa. Wala akong masabi sa husay niyang paligayahin ako. At syempre, hindi rin naman ako nagpatalo. Nakipagsabayan din ako sa kanya para naman masatisfied siya sa akin. Pagkatapos ng mahabang gabi, pareho kaming napagod at nagpahinga muna sa malaking kama. Maya-maya,
Bumangon ako't napatingin sa kanya. Gutom ka? Nagsalubong ang kilay niya nang napatingin siya sa akin. Bakit? Tumayo na ako habang inaayos ang buhok ko. Magluluto ako. Check ko na lang kung anong pwede kong maluto. Bahagyang lumaki ang mga mata niya na parang hindi makapaniwala. Wait, marunong ka magluto? Napalingon ako sa kanya habang nakataas ang kilay. Excuse me, hindi porket businesswoman ako puro meetings lang ang alam ko, no? Mahina siyang natawa habang nakasunod ang tingin sa akin papuntang kusina. Pagdating ko ron, naghalungkat ako ng ingredients sa ref niya. At laking gulat ko dahil kumpleto. Wow! Kumpleto Ricardos! Pero mukhang hindi ka mahilig magluto. Hindi nga. Kaya madalas nabubulok lang ang ibang gulay dyan. O tumatagal ng ilang buwan ng mga karne. Ngek, nagsasayang ka lang pala ng pagkain eh. Wika ko saka nagsimula ng maghiwa. Makalipas ang ilang minuto, nakagawa ako ng simpleng pasta at garlic butter shrimp gamit ang mga ingredients sa kusina niya. Nang ihain ko yun sa dining table, lumapit siya habang nakatingin sa pagkain. I'm actually impressed. Humalukip-kip ako habang nakatingin sa kanya. Tikman mo muna bago ka ma-impress. Umupo siya at sumubo. Wala siyang imik ilang segundo habang ngumunguya. Napakunot noo ko habang naghihintay sa sasabihin niya. Oh, kamusta yung lasa? Tumingin siya sa akin. Okay. Napairap ako agad. Okay lang? Ano yun? Humigop siya ng tubig bago muling sumubo. Correction, masarap ang niluto mo. I liked it. Napangisi ako ng malawak. Yan! Ganyan dapat ang review, hindi yung okay lang ang sasabihin mo. Sabi ko bago sumubo ng pagkain. Naging tahimik na kaming dalawa habang kumakain. Sa totoo lang, nakakagulat dahil sa simpleng eksenang yon, parang hindi ito yung inaasahan kong mangyayari matapos ang malinaw naming usapan na friends with benefits lang kami. Kasi sa halip na puro mainit na sandali lang at tupagin namin, bigla kaming nauwi sa pagkain sa kusina habang nagkwekwentuhan na parang matagal na kaming magkakilala. Mabilis na lumipas ang isang buwan at sa loob ng panahong yon, parang unti-unti nang naging normal na bahagi ng araw ko sa Denver. Kahit wala naman talaga kaming label, hindi naman kami yung tipong araw-araw magkausap o yung laging magka-video call na parang magjowa. Pero kapag pareho kaming walang masyadong trabaho, automatic na naghahanap kami ng oras para magkita. Minsan siyang pumupunta sa kondo ko. Minsan akong nasa kondo niya at kadalasan, pareho lang kaming naghahanap ng paraan para makapagpahinga kasamang isa't isa. Pagkatapos ng isang nakakapagod na araw. At nakakainis mang aminin, nasanay na ako sa presensya niya ng mas mabilis kaysa inaasahan ko. Hindi ko na nga namalayan kung kailan naging normal para sa akin na magluto sa kusina niya. Habang siya naman, nasa dining area at tahimik na nagtatrabaho gamit ang laptop niya. Nung una, simpleng pasta o breakfast lang ang ginagawa ko. Pero habang tumatagal, parang naging hobby ko na rin ang subukan ng iba't ibang lutuin para sa kanya. Hindi dahil nakakatuwa yung reaksyon niya kapag masarap ang pagkain. Hindi siya yung lalaki na tipong OA mag-compliment, pero halata mo agad kapag nagustuhan niya ang pagkain dahil magana talaga siyang kumain. Naku, baka mamaya in love ka na naman ha? Bulyaw sa akin ni Carmen nang matapos kong ikwento sa kanyang ginawa namin ni Denver kahapon. In love agad? Hindi ba pwedeng masaya lang akong kasama siya? Yun lang naman. Masaya lang. Walang pagmamahal doon dahil masaya lang akong kasama siya. Walang ibang meaning yun. Sus, bahala ka dyan. Huwag kang iiyak-iyak ha. Napailing na lang ako sabay tawa. Ilang araw pang lumipas. Isang gabi, nasa kondo niya ako habang abala sa kusina at gumagawa ng garlic steak rice bowl. Habang siya naman ay kagagaling lang sa meeting. Pagpasok niya sa dining area, agad siyang napahinto at huminga ng malalim. Amoy pa lang alam ko nang hindi diet food yan. Sabi niya habang inaalis ang coat niya. Napalingon ako sa kanya habang hawak ang kawali. Anong problema mo? Malakas siyang natawa habang lumalapit sa kitchen island. Wala. Nagpapasalamat lang ako na hindi ka nagbukas ng health food business. Napairap ako agad. Arte mo, huwag kang kumain kung ayaw mo. Doon ka, magpakakambing ka at kumain ng mga damo. Muli siyang tumawa habang nakatingin sa niluluto ko. Ano ba yan?
Garlic steak rice bowl. Napataas ang kilay niya. At bakit parang restaurant name? Para social pakinggan. Ano ba, nakikialam ka eh. Sipain kita riyan eh. Honestly, kung hindi kita nakilala sa bar nun, iisipin kong housewife ka. Napasinghap ako agad at tiningnan siya ng masama. Excuse me? Tingnan mo nga yung sarili mo. Nasa kusina, nagluluto. Tapos ako pagod galing trabaho. Kulang na nga lang sabihin mong, kumain ka na honey. Natawa rin ako kahit naiiling. Denver, wag kang feeling. At saka ano namang masama sa pagiging housewife kung sakasakali. Ang swerte nga ng mapapangasawa ko dahil masarap ako magluto. At maasikaso akong tao. Tama ka dyan. Maswerte talagang lalaking yon. Dagdag niya. Pagkatapos kong ilagay ang pagkain sa mesa, agad siyang umupo at halos hindi na naghintay bago sumubo. Tahimik lang akong nakatingin sa kanya habang kumakain siya. Maya-maya, napatingin siya sa akin. What? Ba't ganyan ka kumakatingin? Napakrus ako ng braso. Wala. Tinitingnan ko lang kung masarap. Tumango siya habang umunguya. Delikado ka na. Napakunot noo ko. Bakit? Pinagsasasabi mo dyan. Kung ganyan ka kasarap magluto araw-araw, madaling ma-fall ang lalaki sa'yo. Bigla akong natahimik sa sinabi niya. Pero agad ko ring tinawanan. Good thing bawal ma-fall ano? Kaya hindi ka ma-fall sa akin. Sabi ko sabay kindat. Napatingin siya sa akin at ilang segundo rin siyang hindi nagsalita. Bago bahagyang ngumiti. Right. At kahit pareho naming sinabi yun ng casual, pareho rin naming iniiwasan ang tingin ng isa't isa pagkatapos. Habang tumatagal, mas lalo kong napapansin ang mga bagay tungkol kay Denver na hindi ko inaasahang magugustuhan ko. Hindi siya sweet na annoying na paraan at hindi rin siya OA magpakilig, pero tahimik siyang maalaga. Yung tipong hindi mo namamalayan na ginagawa na pala niya mga bagay para pagaanin ang araw mo. Kapag alam niyang sunod-sunod ang meetings ko, bigla na lang siyang darating sa kondo ko na may dalang pagkain. Kapag napapansin niyang masakit ang balikat ko dahil sa stress, pipilitin niya akong umupo habang minamasahin niya ako na parang sanay na sanay. At nakakainis dahil sa bawat simpleng gesture niya na yon, mas lalo kong nararamdaman na unti-unti may nagbabago sa akin. Isang gabi, sobrang pagod ako matapos ang halos buong araw na presentation at client meetings. Pagdating ko sa kondo, halos gusto ko nilang humiga sa sofa at huwag gumalaw. Hindi pa ako nakakapagpalit ng damit nang marinig ko ang doorbell. Pagkabukas ko ng pinto, bumungad agad si Denver na may hawak na paper bags. Napakurap ako. Ano yan? Pumasok siya sa loob habang nakatingin sa akin. Pagkain, syempre. Napabuntong hininga ko habang isinasara ang pinto. Hindi mo naman kailangan pumunta rito. Wala naman ako sinabing pumunta ka. Napalingon siya sa akin habang inilalapag ang dala niya sa mesa. Alam ko naman, pero kasi alam ko rin pagod ka dahil hindi ka nagre-reply sa akin kanina. Ibig sabihin, busy ka at maraming ginagawa. Napaupo ako sa sofa habang hinihimas ang sentido ko. Sobrang sakit ng ulo ko eh. Napatingin siya agad sa akin bago lumapit. Stressed? Tumango ako. Wala siyang sinabi agad. Hanggang sa marahan niyang hinilang kamay ko. Come here. Nagtataka akong napatingin sa kanya. Bakit? Umupo ka ng maayos. Napairap ako pero sumunod pa rin. Pagkaupo ko ng maayos sa sofa, pumwesto na siya sa likod ko. Marahan niyang minasahe ang balikat ko. Halos mapapikit agad ako. Okay. Wow. Bulong ko habang napapasandal. Ganyan kalala? Denver, pakiramdam ko na buhay ulit yung kaluluwa ko. Tumawa siya ng mahina habang nagpapatuloy sa pagmamasahe. Ang OA mo naman yata. Hindi, seryoso talaga ako. Pagod na pagod ako ngayong araw kaya thank you for this ah. Ang sarap sa pakiramdam. Maingat siyang minamasahe ako at habang tumatagal, gumagaan ang pakiramdam ko. Parang nawala ang pagod ko bigla. Pagod na pagod ako lately. Napapikit ako habang nakasandal pa rin. Busy season, pero ganun talaga. Makakatulog ka ba ng maayos? Napatawa ko ng mahina. Businesswoman ako. Ano ba sa tingin mo? Pinatunog niya ang kanyang dila. That's not healthy. Ano ba to? Lecture?
Alam mo namang hindi talaga uso sa akin ang maayos na tulog. I know, pero dapat may oras ka pa rin para matulog ng dire-diretso. Time management lang ang kailangan. Napakurap ako sandali bago lumunok ng laway. Sa simpleng pagiging concern niya sa akin, nagsisimula na akong mainis sa sarili ko. Dahil nabibigyan ko na yun ng meaning. Hindi ko na namalayan na habang tumatagal, mas lalo ko nang hinahanap-hanap ang presensya niya sa mga ordinaryong araw ko. Kapag may magandang nangyari sa trabaho ko, gusto kong ikwento sa kanya. Kapag bad trip ako, siya agad ang naiisip kong kausap. At kapag mag-isa ako sa kondo, minsan nahuhuli ko na lang ang sarili kong iniisip kung busy ba siya o kung kumain na ba siya. At doon ako nagsimulang kabahan dahil malinaw naman ang usapan namin noon na walang mahuhulog. Pero habang nakahiga ako isang gabi sa kama niya habang tulog na siya sa tabi ko, hindi ko mapigilang mapatitig sa mukha niya. At bigla akong nakaramdam ng takot. Hindi dahil alam kong masasaktan lang din ako, kung hindi dahil pakiramdam ko, unti-unti kong binabali ang sarili kong rules. Makalipas ang ilang araw, maaga akong nagising habang tulog pa rin siya. Maingat lang akong bumangon at nagtungo sa kusina para gumawa ng breakfast. Habang nagluluto ako ng omelette at toasted bread, maya-maya narinig kong mahina niyang boses mula sa likod ko. "You're doing it again." Napalingon ako habang hawak ang spatula. "Ano?" "Treating my condo like her own kitchen." Napairap ako habang natatawa. "Gusto mo bang gutumin kita?" Lumapit siya habang inaantok pa at sumandal sa counter. "Hindi, pero medyo natatakot lang ako." Napataas ang kilay ko. "Natatakot saan?" "Na baka masanay ako." Natigilan ako sa sinabi niya. Napatingin siya sa akin at halatang napansin niya rin ang sandaling katahimikan sa pagitan namin. Pero mabilis din siyang ngumiti ng alanganin. "Relax, joke lang." Napangiti rin ako pero hindi ko maalis yung kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Habang kumakain kami ng breakfast, mas naging mahabang usapan namin kesa usual. "So," sabi ko habang umiinom ng kape, "ilang babae na bang naging friends with benefits mo before?" Napataas agad ang kilay niya. "Wow, interview?" "Nagtatanong lang naman. Kung ayaw mo sabihin, edi wag." Bahagya siyang natawa. "I don't count." Napasinghap ako agad. "So madami na kami?" "No, siguro hindi pa umaabot sa 10. Pili rin ang babaeng gusto ko. Ikaw, ilang lalaki na?" Napakrus ako ng braso. "Selective akong tao." "That doesn't answer the question." "Okay, fine. Ikaw pa lang." Nanlaki ang mata niya. "Talaga?" "Oo, kasi yung last ko, boyfriend ko yun na niloko lang ako. After noon, naisip kong ganito. At ikaw, ang nagwagi sa unang trial." "But honestly, wala pang tumagal na ganito." Napakunot noo ko. "Anong ibig mo sabihin?" "Wala pa akong naging ganitong setup sa atin naging komportable ako." Bigla akong natahimik dahil may kung anong init ang dumaloy sa dibdib ko. "Ang weird mo." "And you're messy when you cook." "Masarap naman ang luto ko, no?" Sambit ko sabay irap. Natawa na lamang siya bago maganang kumain. Habang ako naman napakagatlabi habang nakatingin sa kanya. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang pigilan ang nararamdaman ko. Dumaan pang ilang linggo. Hindi ko namalayang parang tuluyan ang naging bahagi ng araw-araw kong buhay sa Denver. Nakakatawa nga dahil nung una, parehong malinaw sa amin na wala itong label at wala dapat seryosohan. Pero habang tumatagal, mas lalo lang kaming umaasta na parang totoong magkasintahan. Halos araw-araw na siyang nasa kondo ko at minsan nga pakiramdam ko mas madalas pa siyang naroroon kesa sa sariling unit niya. Kapag gigising ako sa umaga, madalas nadadatnan ko na lang siyang nasa balcony habang may hawak na kape at busy sa kung anong business call. At kapag gabi naman, madalas kaming sabay kumain habang nanonood ng kung ano sa TV o kaya nag-aasaran lang hanggang antukin. Hindi ko na rin mabilang kung ilang beses ko na siyang pinagluto sa kondo ko dahil habang tumatagal, parang automatic na sa akin yung mag-isip kung anong gusto niyang kainin. At nakakatuwa rin naman kasi magana talaga siyang kumain. Yung tipong hindi plastic na nagpapanggap na busog agad. Kapag gusto niyang pagkain, ang takaw niya. Isang gabi,
Abala ako sa kusina habang gumagawa ng spicy seafood pasta nang marinig kong bumukas ang pinto ng kondo ko. Hindi na ako nagulat dahil alam ko namang si Denver yon. May sarili na nga siyang fingerprint access sa unit ko dahil halos araw-araw na siyang pumupunta ron. Amoy pa lang alam ko nang masarap yan. Sabi niya agad pagkapasok habang inaalis ang coat niya. Napalingon ako sa kanya habang hawak ang sandok. Oh, nandito ka na naman? Marami ka na namang makakain. Lumapit siya habang nakatingin sa niluluto ko. Siyempre, ano pa ba? Kaya nga ako nandito para laging matitikman ang masarap mong luto. Natawa ako ng malakas bago siya siniko. Siyempre, matakaw ka eh. Natawa siya habang sumasandal sa kitchen counter. Kapag ikaw ang nagluto, oo. Napairap ako kahit hindi ko maitago ang ngiti ko. Habang tumatagal, mas lalo kong napapansin ang mga simpleng bagay tungkol kay Denver na hindi ko inaasahang magiging importante sa akin. Hindi siya yung tipo ng lalaking OA magpakilig o yung puro matatamis na salita pero maalaga. Kapag alam niyang pagod ako sa trabaho, bigla na lang siyang darating na may dalang pagkain o dessert kahit hindi ko naman sinasabi. O di kaya pipilitin niya akong humiga habang minamasahin niya ang balikat ko kapag napapansin niyang stressed ako. At nakakainis dahil sa bawat simpleng bagay na ginagawa niya, mas lalo akong nakakaramdam na unti-unti nang lumalambot yung puso ko. Naakala ko matagal nang sarado para sa kahit na sino. Sa sumunod na gabi, habang nakahiga ako sa sofa at halos hindi na makagalaw dahil sa pagod, matapos ang sunod-sunod na meetings, naramdaman ko na lang na may humawak sa paa ko. Napasinghap agad ako habang napabangon ng bahagya. Hoy! Natawa si Denver habang umuupo sa dulo ng sofa. Kumalma ka lang dyan. Hihilutin ko lang yung mga paa at binti mo. Mukhang kailangan mo kasi nito eh. Napairap ako habang muling sumandal. Hindi ka ba napapagod sa pagiging alalay ko? Mahina siyang natawa habang minamasahe ang paa ko. Depende. Sa? Tingin ko worth it naman. Kasi inaasikaso mong pagkain ko at lahat ng luto mo masarap. Kaya siguro walang masama kung susuklian ko naman ang kabutihan mo. Natahimik ako ng bahagya dahil sa simpleng sagot niyang yon. Minsan talaga, hindi ko alam kung sinasadya ba niyang guluhin ang isip ko o natural lang talaga siyang ganung magsalita. Tumigil ka na nga, sabi ko habang pilit inaayos ang ekspresyon ko. Napangisi siya. Bakit? Kinikilig ka. Napasinghap ako agad. Feeling mo naman, hindi no? Tumawa siya ng mahina habang nagpapatuloy sa paghilot ng binti ko. At habang pinapanood ko siya mula sa kinahihigaan ko, bigla kong narealize na masyado na yata akong nasasanay sa kanya. Masyado ko nang gusto na kasama ko siya. Masyado ko nang gusto yung pakiramdam na may taong kusang pumupunta sa kondo ko. Hindi dahil bored siya kung hindi dahil gusto niya akong makasama. At iyon yung delikado, dahil bawal akong magkagusto sa kanya. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na parang ako lang nahihirapang sundin yon. Ilang araw pang lumipas, habang magkasama kaming kumakain ng late dinner sa dining area ng kondo ko, napatingin siya sa akin habang tahimik akong umiinom ng wine. Bakit ka tahimik? Tanong niya. Napatingin ako sa kanya. Wala lang, gusto ko lang manahimik. Napataas ang kilay niya. Hindi ako naniniwala. Napabuntong hininga ako habang umiikot ang wine glass sa kamay ko. Denver? Sa tingin mo ba, posible yung ganitong setup ng walang nasasaktan? Napalunok siya ng laway bago nagsalita. Bakit mo na itanong? Nagkibit balikat ako. Curious lang ako. Tipid siyang ngumiti pero halatang nag-iisip din. Honestly, hindi ko alam. Wow! Akala ko ikaw yung confident sa rules natin. I was. Napatingin ako sa kanya. Was? Hindi siya agad sumagot at ilang segundo rin siyang tahimik habang nakatingin lang sa akin. Bigla naman akong kinabahan. Hanggang sa magsalita siya ulit. Maybe things change. Bigla akong hindi makatingin ng diretsyo sa kanya kahit mabilis akong uminom ng wine. Parang nagwawala ang puso ko. Sa gabing yun, mas lalo kong kinabahan sa nararamdaman ko. Dahil may isang lalaking unti-unting nagiging komportable sa akin nang hindi ko namamalayan. Lumipas pa ang ilang linggo, mas lalo lang naging normal ang lahat sa aming dalawa.
May mga pagkakataon pang nahuhuli kong sarili kong naghihintay kung anong oras siya darating sa kondo ko. At kapag matagal siyang walang paramdam dahil busy siya sa trabaho, pakiramdam ko may kulang sa buong araw ko kahit ayokong aminin. Nang gabing yon, maaga akong umuwi sa kondo dahil sinabi ni Denver na dadaan siya pagkatapos ng meeting niya. Nagluto pa ako ng favorite niyang steak at naghintay habang nanonood ng TV sa sala. Bandang 9:00, tinawagan ko siya. Hindi siya sumagot. Nung una hindi ko naman masyadong inisip dahil baka nasa biyahe lang o kaya busy pa sa meeting. 10:00 na pero wala pa rin siya. Kaya muli akong tumawag. Ring lang ng ring pero wala namang sumasagot. Napabuntong hininga ko habang nakaupo sa sofa at nakatitig sa pagkain sa mesa na unti-unti nang lumalamig. Bandang 11:00, saka ako nakatanggap ng automated message na unavailable ang number niya. Nagtaka ko. Kinabukasan wala pa rin siyang tawag. Wala ring message. Wala ring paramdam. Ano na kayang nangyari sa lalaking yun? Ngayon lang siya naging ganito Bulong ko sa sarili. Noong una, pilit ko pa ring iniisip na baka sobrang busy lang siya sa trabaho dahil may mga pagkakataon naman talagang ganun siya. Pero habang lumilipas sa mga araw, mas lalo akong hindi mapakali. Paulit-ulit kong tinatawagan ng number niya pero unreachable na. Pumunta pa ako sa kondo niya pero wala na rin akong nadatnan. At doon nagsimula ang unti-unting bumigat yung pakiramdam ko. Inabot ng 1 linggo, 2 linggo. Hindi na talaga nagparamdam sa akin si Denver. Huling punta ko sa kondo niya, sinabing iba na raw ang may-ari nito. At habang tumatagal, mas lalo akong nasasaktan dahil kahit na anong pilit kong intindihin, wala akong makuhang sagot kung bakit bigla na lang siyang nawala. Minsan, nakaupo lang ako sa sala habang nakatitig sa pinto ng kondo ko. Umaasang bigla na lang siyang papasok habang may dalang pagkain na tatawanan ako dahil nag-overthink ako. Pero walang dumarating. Sa sobrang sakit ng pagkawala ni Denver, pakiramdam ko, unti-unti akong nawalan ng gana sa maraming bagay. Kahit pilit kong maging busy sa trabaho at kahit anong convince ko sa sarili ko, na kaya ko namang tanggapin na baka nagsawa lang talaga siya. Hindi ko pa rin maiwasang masaktan sa tuwing maaalala ko kung papaano siyang bigla na lang nawala ng walang kahit na anong paliwanag. Mas masakit pa ron yung katotohanang araw-araw ko siyang hinihintay habang unti-unti kong pinipilit tanggapin na baka hindi talaga siya babalik. At doon ko nalaman na buntis ako. Nung una, hindi pa ako makapaniwala dahil akala ko stress lang yung dahilan kung bakit delayed ako at palaging pagod. Pero nang makita ko mismo yung resulta, pakiramdam ko'y biglang tumahimik ang buong paligid ko habang nakatitig lang ako sa hawak kong pregnancy test sa loob ng banyo. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o iiyak. Nang sabihin ko kay Carmen, halos mabitawan niya yung iniinom niyang kape sa sobrang gulat. "Wait! Buntis ka?" Tanong niya habang nanlalaki ang mata. Mabagal akong tumango habang nakaupo sa sofa ng kondo ko. "Anong plano mo?" Tanong niya matapos ang ilang segundo. Napahawak ako sa tiyan ko habang mabigat ang dibdib ko. "Ipupush ko ito. Hindi ko pwedeng idamay ang bata sa kalukuhan ko. Wala siyang kasalanan. Kaya kahit walang tatay niya, bubuhayin ko siya." Hindi na siya nagsalita agad. Pero maya-maya, lumapit siya sa akin saka ako niyakap ng mahigpit. At sa mga sumunod na buwan, si Carmen ang halos naging sandalan ko sa lahat. Siyang kasama ko sa mga check-ups. Siya rin ang sumasama sa akin pag bigla ako nagkaka-craving sa madaling araw. At siya rin ang paulit-ulit na nagpapaalala sa akin na hindi ko kailangang harapin mag-isang lahat. Pero kahit ganon, hindi pa rin nawawala si Denver sa isip ko. Lalo na habang lumalaki ang tiyan ko. Dahil habang mas tumatagal, mas lalo kong nakikita sa isip ko kung gaano sana siya kasaya kapag nalaman niyang magkakaanak na kami. Minsan nga nahuhuli ko na lang ang sarili kong nakatitig sa ultrasound picture habang iniisip kung ano kayang magiging reaksyon niya. Magagalit ba siya? Matutuwa? O baka wala rin siyang pakialam? At kahit pilit kong iniiwasang isipin yun, hindi ko pa rin mapigilan. Nang ipinanganak ko si Jacob, pakiramdam ko'y may bahagi ng puso kong muling nabuhay. Napakaliit niya, maputi at napakagwapo. Habang lumalaki siya, mas lalo kong nakikita kung gaano siya kamukhang kamukha ni Denver.
Mula sa mga mata hanggang sa paraan niya ng pagtitig kapag curious siya sa isang bagay. Halos minsan, napapatulala na lang ako habang pinanonood siya. Grabe! Sabi pa ni Carmen isang beses habang karga si Jacob. Parang photocopy ng tatay. Napatawa ko ng mahina kahit masakit pa rin sa dibdib ko. Masama ang loob ko kay Denver dahil hindi talaga siya nagpakita sa akin. Kahit naging masaya ko dahil kay Jacob, hindi pa rin tuluyang nawawala yung sakit na iniwan ni Denver. Dahil sa gabi, kapag tulog na ang anak ko at tahimik na ang buong bahay, may mga pagkakataon pa rin napapaisip ako kung bakit niya nagawang mawala ng ganun kadali matapos iparamdam sa akin na espesyal ako sa kanya. Makalipas ang 5 taon, akala ko tuluyan ko nang natutunang mabuhay ng hindi iniisip si Denver. Hindi naman ibig sabihin noon na nakalimutan ko siya dahil imposible naman talagang mangyari yon. Lalo na't araw-araw kong nakikita ang mukha niya sa anak namin. Pero habang lumalaki si Jacob, mas natututunan kong ito ang oras ko sa negosyo at sa pagpapalaki sa kanya, kesa sa pag-iisip sa lalaking bigla na lang nawala sa buhay ko nang walang paliwanag. Hindi naging madali yung mga unang taon bilang single mom, pero hindi ko rin hinayaang sirain nun ang buhay ko. Lumaki ang kumpanya ko, naging mas maayos ang buhay namin, at kahit papaano natutunan ko ring maging masaya kasama si Jacob. Siya na halos ang naging sentro ng mundo ko. Kapag pagod ako sa trabaho, sapat nang marinig ko yung boses niya habang tumatakbo sa sala para gumaan ang pakiramdam ko. Mama, tingnan mo po yung drawing ko! Sigaw niya isang hapon habang tumatakbo papunta sa office room ko sa bahay. Napangiti ako habang ibinababa ang hawak kong tablet. Wow! Ano yan? Ngumisi siya habang ipinapakita ang drawing niya. Ikaw po yan, saka ako. Napatawa ko habang tinitingnan yung stick figures na sobrang laki ng mga ulo. Bakit parang itlog yung mukha ko? Natawa siya ng malakas habang yumayakap sa akin. At sa mga simpleng sandaling ganun, pakiramdam ko sapat na yun para maging masaya ko. Pero kahit gaano ko piliting maging okay, may mga gabing bumabalik pa rin sa isip ko si Denver. Hindi na yung tipong umiiyak ako dahil namimiss ko siya. Naiiyak na lang ako sa mga tanong na hindi ko mahanap ang sagot. Bakit siya nawala? At bakit hindi man lang siya bumalik kahit isang beses? Nung una, galit na galit ako sa kanya. Pero habang tumatagal, napagod na rin ako magalit. Pinalitan ko na lang yun ng tahimik na disappointment dahil pakiramdam ko, kahit ano pang dahilan niya, hindi pa rin tama yung basta na lang siyang maglaho. Isang umaga habang naghahanda ako para pumasok sa opisina, tumawag si Kim, isa sa pinakamalalapit kong kaibigan. Syra, pumunta ka sa engagement party ko mamaya ah. Bungad niya agad. Napangiti ako habang inaayos ang hikaw ko sa harap ng salamin. Oo naman, sinabi ko na ngang pupunta ako, di ba? Good! At wag kang malilate. Napairap ako ng bahagya. Excited na excited ka. Hindi naman. Alam mo namang arranged marriage lang ang magaganap sa amin ng mapapangasawa ko. Ang sabi, gwapo raw. Pero hindi ko pa nakikita ang itsura. Mamaya ko palang makikita Natawa ako ng mahina habang nakatingin sa sarili ko sa salamin. Congrats ulit! Pagkababa ng tawag, hindi ko alam kung bakit pero may kakaibang bigat akong nararamdaman sa dibdib ko. Siguro dahil engagement party na naman ng isa sa mga kaibigan ko. At katulad ng dati, ako na naman yung nasa gilid lang habang pinapanood yung ibang taong masaya sa relasyon nila. Pero hindi ko naman masyadong iniisip yon. Wala naman akong dahilan para kabahan. Hindi ko alam na ilang oras lang ang lilipas. Muli na namang babaliktad ang mundo ko. Bandang gabi, dumating ako sa engagement party venue kasama si Jacob. Ayoko sana siyang isama pero ayaw niyang maiwan sa bahay dahil excited raw siyang makakita ng maraming pagkain. Pagpasok pa lang namin sa hotel ballroom, agad kaming sinalubong ng eleganteng ilaw at maingay na usapan ng mga bisita. Halatang sosyal ang event dahil halos lahat ng naroroon ay mayayaman at kilalang tao sa business industry. Mama, ang laki! Bulong ni Jacob habang hawak ang kamay ko. Napangiti ako habang hinihimas ang buhok niya. Behave ka lang, okay? Tumango siya agad kahit halatang mas interesado siya sa dessert table. Habang hinahanap ko si Kim sa paligid,
Bigla kong napansin na tila nagkakaroon ng konting ingay sa bandang gitna ng ballroom na para bang may importanteng taong paparating. At nang mapalingon ako ron, pakiramdam ko biglang tumigil ang paghinga ko. Dahil nakita ko siya. Walang iba kung hindi si Denver. Nakatayo siya sa gitna ng ballroom habang naka-dark suit at mas matured na kesa dati. Pero ganun pa rin ang dating niya. Mas lalo siyang gumwapo. At sa loob ng 5 taon, wala ni isang araw na tuluyan kong nakalimutan ang mukha niyang yon. Pakiramdam ko'y nanlamig agad ang buong katawan ko habang nakatitig sa kanya. Hindi ko agad napansin na humigpit na pala ang hawak ko sa kamay ni Jacob. "Mama?" Tawag ng anak ko habang nagtataka sa reaksyon ko. Doon lang ako natauhan. Hindi pa rin ako nakakagalaw nang marinig ko ang boses ni Kim mula sa stage. "Thank you everyone for coming tonight. We're very happy to celebrate this special moment with all of you." Hindi ko halos marinig ang iba niyang sinabi dahil nakatitig lang ako kay Denver. Hanggang sa biglang sinabi ni Kim ang mga salitang tuluyang nagpabigat sa dibdib ko. "And of course, I want everyone to meet my fiancé, Denver." Pakiramdam ko'y may mabigat na bagay na bumagsak diretsyo sa dibdib ko. Fiancé? Bigla akong natawa ng mahina kasabay ng sakit na tumarak sa dibdib ko. Sa loob ng 5 taon, habang ako araw-araw iniisip kung bakit siya nawalat habang mag-isa akong pinalalaki ang anak namin, eto siya ngayon. Ikakasal na pala. At ang mas masakit pa ron, kaibigan ko pang mapapangasawa niya. Parang gusto kong mawala ng balanse habang nakatingin sa kanilang dalawa. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Iyong makita siyang buhay at maayos, o yung malaman na nakapagpatuloy na pala siya habang ako naiwan sa mga tanong na hindi niya man lang sinagot. At doon din napalingon si Denver sa reaksyon ko. Nanigas agad ang ekspresyon niya nang magtamang mga mata namin. Kitang-kita ko kung papaano siyang natigilan habang nakatingin sa akin na parang hindi makapaniwala. At mas lalo siyang namutla nang mapuntang tingin niya kay Jacob na nasa tabi ko. Halos ilang segundo rin siyang hindi gumalaw habang nakatitig sa anak ko. At alam kong nakita niya agad yon. Dahil kahit sinong makakita kay Jacob, mahahalata agad kung gaano siya kahawig ni Denver. Mula sa mga mata hanggang sa hugis ng muka. Magkamukha talaga silang mag-ama. Umigting ang panga ko habang pilit kong pinakakalma ang sarili ko. "Mama, sino po yun?" Mahina pang tanong ni Jacob habang nakatingin kay Denver. Hindi ko agad nasagot. At sa mga sandaling yun, pakiramdam ko'y bumalik lahat ng galit at sakit na pilit kong kinalimutan sa loob ng 5 taon. Hindi ko na hinintay pang makalapit si Denver. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Jacob bago mabilis na lumabas ng ballroom. "Syra!" Narinig ko pa ang boses ni Denver sa likod ko pero hindi na ako lumingon. Wala akong balak na kausapin siya. Wala akong balak bigyan siya ng pagkakataong guluhin na naman ang buhay ko matapos niya akong iwan noon. Pagka-uwi ko sa bahay, halos hindi ako makatulog sa sobrang galit at sama ng loob. Pakiramdam ko'y muling bumukas yung sugat na matagal ko nang pilit tinakpan. At mas lalo akong nasaktan dahil sa loob ng 5 taon. Ako lang pala yung nahirapan. Habang siya, heto ngayon at ikakasal na. Hindi ko alam na habang magulo ang isip ko noong gabing yun, si Denver naman ay hindi na mapakali matapos niya akong makita ulit. Denver's point of view. Hindi na ako mapakali matapos kong makita si Syra sa engagement party ni Kim. Sa loob ng 5 taon, akala ko mawawala rin siya sa isip ko pagdating ng panahon. Pero nagkamali ako. Dahil isang tingin ko pa lang sa kanya noong gabing yun, parang bumalik agad lahat ng alaala namin. Yung mga gabing magkasama kami sa kondo niya. Yung pagtawa niya habang nagluluto. At kahit yung simpleng pakiramdam na tahimik lang kaming magkatabi pero okay na ako roon. Pero higit sa lahat, hindi mawala sa isip ko yung batang kasama niya. Sino yung batang kasama niya? Bakit parang magkamukha kami ng batang yon? Halos hindi na ako nakatulog nung gabing yon dahil paulit-ulit kong naaalala ang mukha ng bata. Masyado siyang hawig sa akin para sabihin ko incidents lang yun. At habang mas iniisip ko, mas lalo akong kinakabahan sa posibilidad na matagal ko nang sinubukang iwasang isipin. Kinabukasan, nagsimula na akong mag-imbestiga tungkol sa buhay ni Syra nitong mga nakaraang taon.
At habang mas marami akong nalalaman, mas lalo akong nakakaramdam ng guilt sa dibdib ko. Nalaman kong hindi siya nag-asawa. Nalaman kong mag-isa niyang pinalaki ang batang kasama niya. At higit sa lahat, nalaman kong anak ko ang batang yun. Pakiramdam ko, tuluyang bumigat ang buong katawan ko habang nakaupo sa office ko at nakatitig sa mga impormasyon sa harapan ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman ng mga sandaling yon. Masaya ba dahil may anak pala ako? O wasak dahil habang wala ako, mag-isa niyang hinaharap ang lahat. Paulit-ulit kong iniisip yung mga panahong nasa koma ko habang siya naman, araw-araw akong hinihintay ng walang kaalam-alam sa totoong nangyari sa akin. At mas lalo akong nasaktan nang malaman kong naniwala pala siyang ginost ko lang siya. Hindi ko naman siya masisisi dahil kung ako rin naman ang nasa posisyon niya, baka ganun din ang isipin ko. Hindi ako mapakali kaya't agad kong kinausap si Carmen. Nagkita kami sa isang cafe malapit sa office niya. Halata agad sa mukha niyang hindi siya masayang makita ko. Pagkaupo ko pa lang sa harap niya, direkta niya na akong tiningnan. 5 years, Denver. 5 years kang hindi nagparamdam at nagpakita sa kanya. Napabuntong hininga ko habang inaayos ang upo ko. Alam ko, umiling siya habang nakahalukip-kip. Hindi mo alam kung paano nasira si Syra nung mawala ka. Nasaktan siya ng sobra dahil wala ka man lang paramdam. Iniisip niyang nagsawa ka lang. Araw-araw ka niyang hinihintay noon. Tinatawagan ka niya, pinupuntahan ng kondo mo, at halos hindi na siya makatulog kakaisip kung ano bang nagawa niyang mali. Napayuko ako habang pinipigilan yung guilt na lalong bumibigat sa loob ko. Naaksidente ako. Mahina akong sabi. Napahinto siya sandali bago napakunot ang noo. Ano? Huminga ako ng mabagal bago ko ipinaliwanag ang lahat. Kung paano ako nabangga habang papunta sa kondo ni Syra. Kung papaano akong dinala sa Singapore para operahan. At kung papaano ako ilang buwan na koma. Habang nagsasalita ako, unti-unting nag-iba yung ekspresyon ni Carmen. At wala talagang paraan para makontak mo siya? Tanong niya maya-maya. Napailing ako. Nung magising ako, sobrang gulo ng lahat. Nasa recovery ako ng matagal. At yung pamilya ko rin ang nagdesisyon sa karamihan ng bagay tungkol sa negosyo. Nang makabalik ako ng Pinas, hindi ko na mahanap si Syra. 3 buwan pa lang simula nang makabalik ako rito. At silang nag-asikaso ng arranged marriage ko dahil gusto nila mag-asawa na ako. Hindi agad nagsalita si Carmen at ilang sandali, napabuntong hininga siya. Alam mo bang, buntis na pala siya noon habang hinihintay ka niya? Napapikit ako sandali habang mas lalong bumibigat yung pakiramdam ko. Ngayon ko lang nalaman, hindi ko alam na buntis pala siya nung naaksidente ako. Binalot kami ng katahimikan sandali bago muli siyang nagsalita. Mahal ka ni Syra, Denver. Kahit galit siya sa'yo ngayon, alam kong hindi naman talaga nawala yon. Napatingin ako sa kanya. At ako rin, hindi naman ako nawala. Naaksidente lang ako pero hindi ko siya iniwan. Ilang taon din akong nakomatos. At sa sandaling yun, lalo kong narealize na wala na akong balak mawala ulit sa buhay nila. Ilang araw matapos kong makausap si Carmen, tuluyan ko nang pinuntahan si Syra. Hindi ko na kayang maghintay pa dahil pakiramdam ko, bawat araw na lumilipas ay mas lalo lang lumalaki yung distansya sa pagitan naming dalawa. Pagdating ko sa bahay niya, halos hindi ako makahinga sa kaba habang nakatayo sa harap ng pinto. Nakakatawa nga dahil dati, kaya kong humarap sa malaking investors meeting at business negotiations nang walang problema. Pero heto ko ngayon at halos kabahan na parang teenager. Ilang segundo matapos kong mag-doorbell, bumukas ang pinto at bumungad agad si Syra. Pagkakita pa lang niya sa akin, agad nang tumigas yung ekspresyon niya. Ano ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong. Huminga ako ng mabagal habang nakatingin sa kanya. Kailangan nating mag-usap. Parang gusto niya agad akong paalisin pero bago pa siya makapagsalita, may maliit na batang sumilip mula sa likod niya. Mama, sino yan? Napatingin agad ako kay Jacob at sa pagkakataong yun, mas lalo kong nakita kung gaano siya kahawig ko. Napakurap si Syra bago marahang hinawakan ang balikat ng anak namin. Jacob, pumasok ka na muna sa loob ha? Napatingin muna sa akin ang bata bago tumango at tumakbo paloob. Nang makaalis siya, saka muling tumingin sa akin si Syra. Magsalita ka. Sabihin mo kung anong gusto mo sabihin.
Nung inakala mong iniwan kita, hindi yun ang nangyari. Naaksidente ako, Syra. Namilog ang mata niya at bumukang bibig niya. Papunta na ako sa kondo mo ng gabing yun. May truck na bumangga sa kotse ko. Dinala ko sa Singapore at ilang taon din akong comatose. Kababalik ko lang din dito sa Pilipinas. Kitang-kita ko kung papaano unti-unting nag-ibang ekspresyon niya habang nakatingin sa akin. At sa unang pagkakataon, matapos ang 5 taon, nakita kong natigilan siya. Ano? Mahina niyang sabi. I'm telling the truth. Nakanganga siya habang nakatitig sa akin na parang pilit inuunawa ang lahat ng sinasabi ko. Pagkagising ko, sobrang gulo ng lahat. Recovery, negosyo at pamilya ko. Pero hinanap kita. Kaya lang wala ka na sa condo unit mo eh. Iba nang may-ari. Napatawa siya ng mahina pero halatang masakit. Hinanap mo ko? Denver! 5 taon! Alam ko, kaya nandito ako para ayusin ang lahat sa atin. Bigla siyang napailing habang naiiyak na. Alam mo ba kung gaano kita katagal hinintay? Ang akala ko nagsawa ka lang. Ang akala ko iniwan mo lang ako pagkatapos mo magsawa. Mas lalo akong nasaktan habang pinanonood siyang umiiyak sa harapan ko. Syra, mag-isa kong pinalaki sa Jacob. Sobrang hirap sa akin na magpalaki ng anak natin. At doon ko tuluyang naramdaman yung bigat ng lahat ng nawala sa amin. Lumapit ako sa kanya ng dahan-dahan. I'm sorry. Malakas siyang umiyak habang nakatalikod sa akin. Minahal kita noon at hanggang ngayon ikaw pa rin. Unti-unti siyang napalingon sa akin. Walang ibang babaeng dumating sa buhay ko na kagaya mo. Ikaw lang yung taong gusto kong uwian. Ikaw lang yung babaeng naiisip kong makasama habang buhay. Nakatingin siya sa akin habang namumuo ang luha sa mga mata niya. Ayaw kitang mawala ulit. Ilang segundo siyang hindi nagsalita bago siya tuluyang napaiyak habang napapatawa ng mahina. Ang tagal kong hinintay marinig yan. Bago ko pa namalayan, mahigpit na niya akong niyakap. Agad ko rin siyang niyakap pabalik habang pakiramdam ko sakalang tuluyang huminga ng maayos matapos ang 5 taon. Pero kahit nagkaayos kami, hindi pa rin naging madali ang lahat. Dahil nang malaman ng pamilya kong tungkol kay Syra at Jacob, agad silang tumutol. Lalo na dahil gusto pa rin nilang matuloy ang arranged marriage namin ni Kim para sa business partnership ng pamilya namin. Nagkaroon ng matinding argumento sa bahay namin nang sabihin kong wala na akong balak ituloy pang kasal. Denver, this is not just about you. Galit na sabi ng ama ko habang nasa study room kami. Diretso ko siyang tiningnan. But it's my life. That woman will ruin everything we planned. Umigting ang pangako sa galit. Syra is the mother of my son. Natahimik ang daddy ko sa sinabi ko. Gusto nilang mag-asawa ko pero dapat yung babaeng gusto nila para sa akin. No! Hindi pwedeng ganun. Si Syra lang ang gusto kong pakasalan. Kitang-kita kong pagkagulat sa mukha ni daddy pero kahit ganun, hindi pa rin sila pumayag agad. Ang hindi nila inaasahan, si Kim mismo ang unang umintindi sa sitwasyon namin. Dumaan ang 1 linggo, nagkita kami 1 araw sa cafe at bago pa ako makapagsalita ng maayos, bahagya na siyang ngumiti. It's her, right? My friend, Syra? Tanong niya. Napabuntong hininga ko habang tumatango. Yeah. Nanahimik siya sandali bago humigop ng kape. You love her, right? Tumango ulit ako. At sa halip na magalit, mahina lang siyang natawa. Hindi ko alam na ikaw palang lalaking tinutukoy niya. Sobrang galit na galit siya sa'yo kasi nga, hindi niya alam kung ano nangyari sa'yo. Pero alam kong mahal ka niya. Huwag ka mag-alala. Ako nang gagawa ng paraan para hindi matuloy ang kasal nating dalawa. Alagaan mong mag-ina mo ha. Mahalin mo sila. At huwag ka nang mawawala sa tabi nila. Masayang sabi ni Kim. Tipid akong napangiti kasabay ng paggaan ng dibdib ko. Thank you so much, Kim. Makakaasa kang gagawin ko yun. At dahil kay Kim, naging mas madali para sa amin ni Syra na harapin yung gulo sa paligid namin. Dahil sa huli, kahit gaano kahirap ang naging daan namin pabalik sa isa't isa, pareho naming alam na ayaw na naming mawala ulit ang pamilya na halos matagal na naming muntik hindi mabuo. Syra's point of view.
Lumipas pa ang mga sumunod na araw. Kahit unti-unti nang nagiging maayos ang lahat sa aming dalawa ni Denver, hindi pa rin naging madali para sa kanya mga problemang iniwan ng pamilya niya at ng negosyo nila. Sunod-sunod pa rin ang meetings, tawag at pressure mula sa mga magulang niya. Lalo na nang tuluyan niyang sabihin na wala na talaga siyang balak ituloy ang arranged marriage nila ni Kim. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko inaasahan ang naging desisyon niya isang gabi habang magkasama kami sa terrace ng bahay ko, habang tulog na si Jacob. Tahimik lang kaming dalawa noon habang umiinom ng wine at pinapanood ang ilaw ng city lights sa malayo nang bigla siyang nagsalita. Pagod na ako. Napalingon ako sa kanya habang nakakunot noo. Saan? Huminga siya ng mabagal habang nakasandal sa upuan. Sa lahat. Hindi agad ako nagsalita at hinayaan ko muna siyang magpatuloy. Buong buhay ko, puro negosyo, expectations, at responsibility lang ang iniisip ko. Kahit nung bata pa ako, parang nakaplano na agad lahat para sa akin. Kung sino dapat kong pakasalan, kung papaano kong palalakihin ng kumpanya, at kung papaano ako dapat kumilos. Napalunok ako habang nakikinig at nakatitig siya sa malayo. Tapos, nung nawala ka nun, saka ko lang napagtanto kung gaano ka-importante yung simpleng buhay na meron tayo dati. Mas gusto ko pa yung simple lang pero masaya eh. Napakurap ako habang nakatingin sa kanya. Denver. Napangiti siya ng bahagya bago tumingin sa akin. Gusto kong lumayo. Napataas agad ang kilay ko. Anong ibig mo sabihin? Gusto kong umalis muna sa lahat ng ito. Yung walang business events, walang pressure, at walang mga taong nagdidikta kung paano ko dapat mabuhay. Namilog ang mga mata ko habang nakatingin sa kanya. Tapos, lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Sumama kayo sa akin. Ano? Gusto kong maging payapa ang buhay nating tatlo. Sawang-sawa na ako sa buhay ko. Puro pera, negosyo at kumpanyang mahalaga sa kanila. Pagod na ako sa ganung klase ng buhay. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung bakit ang bilis kong napapayag. Siguro dahil pagod na rin akong mabuhay sa magulong mundo ng business industry. O siguro dahil may lalaking hindi lang ako minahal, kung hindi pinili rin akong ipaglaban. Makalipas ang ilang linggo, tuluyan naming iniwan ang syudad at lumipat sa isang probinsyang malapit sa dagat. Hindi ganun kalaki ang bahay na tinirahan namin pero sapat na yon para sa aming tatlo. Payapa, sariwang hangin at mababait ang kapitbahay namin. Pakiramdam ko unti-unti ring gumagaan ang buhay ko. Mas lalo ko ring nakita ang ibang side ni Denver nang magsimula kaming mamuhay ron. Yung lalaking dating laging nakasuit at abala sa meetings, ngayon ay nakatsinelas na lang habang nagdidilig ng halaman sa umaga. Minsan nga natatawa na lang ako kapag seryoso siyang nagtatanim ng kamatis at talong na parang napakalaking business project. Isang umaga, nadatnan ko siyang nasa likod bahay habang may hawak na maliit na pala at seryosong nakatingin sa lupa. Natawa ko habang nakasandal sa pinto. Anong ginagawa mo? Napalingon siya sa akin habang pinagpapawisan. Sinusubukan kong iligtas yung tanim ko. Lumapit ako habang natatawa. Denver, 2 araw pa lang yung tanim mo. Nalalanta na eh. Hay, gusto ko talagang matutong magtanim. Napailing ako habang nakatingin sa maliliit niyang tanim. Baka in-overlove mo sa tubig. Napabuntong hininga siya habang nakaupo sa maliit na bangko. Hindi ko akalaing mahirap pala ito. Businessman ka kasi, hindi farmer. Noon. Pero ngayon gusto ko na maging farmer. Gusto kong marami akong tanim sa bakuran natin. Para palaging fresh na gulay at prutas ang kakainin natin. Muli akong natawa habang umuupo sa tabi niya. At habang pinanonood ko siyang makipagkulitan kay Jacob sa bakuran araw-araw, mas lalo kong nakikita kung gaano siya kasayang maging ama. Madalas sila maghabulan sa damuhan. O kaya sabay magtanim habang si Jacob naman, todo sunod sa kanya. Daddy, tingnan mo yung butterfly! Sigaw ni Jacob isang hapon habang tumatakbo sa bakuran. Agad namang sumunod si Denver habang natatawa. Sandali, baka mahulog ka. Sa mga simpleng sandaling ganun, pakiramdam ko tuluyan ang nabuo yung pamilyang matagal kong ipinagdarasal noon. Hindi marangya ang buhay namin sa probinsya, pero ngayon ko lang naranasang maging tahimik at totoong masaya.
Wala nang pressure. Wala na ring takot na baka bigla na lang mawala ulit siya. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti ring lumambot ang pamilya ni Denver. Lalo na nang makita nila si Jacob. Noong una, halatang awkward pa ang atmosphere ng unang bumisita ang mga magulang niya sa bahay namin sa probinsya. Halata sa mukha ng mama niya na hindi siya sanay sa simpleng lugar, habang ang papa naman niya ay seryoso lang na nakatingin sa paligid. Pero nagbago ang lahat nang makita nila si Jacob na tumatakbo palabas ng bahay, habang may hawak na laruan. "Daddy!" Sigaw nito habang diretso kay Denver na tumatakbo. Napahinto agad ang mama ni Denver habang nakatitig sa bata. At maya-maya, napangiti siya ng malawak. "My goodness!" Mahina niyang sabi habang nakatingin kay Jacob. "Kamukhang-kamukha mo nung bata ka pa." Napatingin si Denver sa akin habang napapangiti rin. Mula noon, parang unti-unti nang nawala yung tensyon sa pagitan namin ng pamilya niya. Madalas nang bumisita ang mga magulang niya. At habang tumatagal, mas lalo nilang minamahal si Jacob. Minsan nga, nahuhuli ko nilang ang mama ni Denver na kinukuhanan ng litratong apo niya habang naglalaro sa bakuran. Pakiramdam ko'y wala na akong kailangang patunayan sa kahit na sino. Dahil tanggap na nila kami. Isang gabi habang nasa veranda kami at pinanonood ng sunset, biglang tumingin si Denver sa akin habang hawak ang kamay ko. "Pakakasalan mo ba ako?" Napatawa ko habang nakatingin sa kanya. Siguro." Napangisi siya habang inilalabas ang maliit na kahon mula sa bulsa niya. "This time, officially." Napakurap ako habang nakatingin sa singsing. "Denver." Huminga siya ng mabagal bago ngumiti. "No more running, no more fear. Gusto ko yung totoong buhay kasama ka hanggang pagtanda." Anya bago ako hinalikan sa labi. At kahit 5 taon ko yung hinintay marinig mula sa kanya, parang ngayon ko lang tuluyang naramdaman na handa na rin akong maniwala ulit sa forever. Kaya't natawa na lang ako habang tumatango kahit naiiyak na. "Oo." Pagkatapos nun, mabilis ding naiplano ang maliit pero masayang kasal namin sa probinsya. Wala yung sobrang engranding ballroom o napakaraming cameras. Puro pamilya lang, malalapit na kaibigan, at mga taong totoong importante sa amin. Habang naglalakad ako papunta sa altar, nakita ko si Denver na nakangiti habang hinihintay ako sa harap. At sa tabi niya, si Jacob na naka-formal suit at proud. Natawa ko habang hinihimas ang buhok niya. At nang tuluyan akong makatayo sa harap ni Denver, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko habang nakangiti. "Finally," mahina niyang sabi. At sa huli, yung dating simpleng friends with benefits na parehong takot masaktan at takot magmahal ulit, nauwi rin sa pamilyang matagal naming hindi inaasahang mabubuo. Wala nang lihim, wala nang pagtatago, at wala nang takot sa commitment dahil sa wakas, natagpuan na rin namin yung taong handa naming piliin araw-araw habang buhay. Wakas!